7 personnel ng CIDG-SK arestado. 2024 Elderly Filipino Week ipinagdiriwang sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At sangguniang kabataan ng barangay poblasyon sa lungsod ng Tacoro na mahagi ng educational cash assistance sa mga kabataang mag-aaral. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat. Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 12, taon 2024. 7 personnel ng CIDG-SK arestado. Narito ang ula. Dinakip ng mga pulis ang kanilang mga kabarong pulis. Ito ang nangyari matapos arestuhin ng Sultan Kudarat Provincial Police ang 7 kapwa nila mga pulis na nakadistino sa Criminal Investigation and Detection Group, Sultan Kudarat Province sa bisa ng warrant of arrest sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Ayon kay Sultan Kudarat Police Provincial Commander Colonel Bernard Lao, nag-ugat ito sa dating kaso na ikinadawit ng mga 10 pulis at 2 sibilyan sa isang ikinasang operasyon noon. Isang police major din umano ang pinuno ng operasyon noon ang nakatakdang sumuko mula sa lumabas na standing warrant of arrest. Nakipag-ugnayan na umano ito kay Colonel Lao, kasalukuyan nakadetini sa jail facility na SKPPO ang mga suspect na pulis. Kinilala ni SKPPO Director Colonel Bernard Lao ang mga nahuling pulis na sina Police Staff Sergeant Master Lister Cabangan, Patrolman Raymark Ortega, Patrolman Joben Pasaylo, Patrolman Arjo Gamino, Patrolman Javin Aben, Patrolman Rex Borlagadan at Patrolman Daji Peligro. Ako inyong kaibigan Perical sa Bicol Sinyani para sa Sultan Kudarat Headliners. 2024 Elderly Filipino Week ipinagdiriwang sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ula. Noong araw ng Huwebes, ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan, nagsama-sama ang mga senior citizens sa lalawigan ng Sultan Kudarat para ipagdiwang ang Elderly Filipino Week na ginanap sa Sultan Kudarat Provincial Gymnasium. May kumanta, sumayaw at nagsaya ang lahat ng mga lolo't lola sa kanilang aktibidad. Dito ipinakita nila na kahit may edad na, kaya pa rin nila ipakita ang kanilang talento at pakikisalamuha sa kanilang mga kaedad. Nasa mahigit 500 mga senior citizen ang dumalo sa aktibidad na bawat dumalo ay nakatanggap ng 10 kilong bigas at grocery item na mula kay Sultan Kudarat Provincial Governor Datu Pax Ali S. Magundodato at First District Representative ng Lalawigan Representative Rian Magundodato sa Kaluran. Nagpasalamat naman ang mga tumanggap sa kanilang natanggap dahil nakatulong ito sa kanilang pangangailangan. Sa lungsod ng Tacorong, pinangunahan ang delegasyon ni na CSWDO Officer Nancy Bawe, Focal Person Danilo Lipalim at Rose Caldito, Pangulo ng mga senior citizen sa lungsod. Sa lalawigan ng Sultan Kudarat, pinangunahan ito ni na Elinita L. Saavedra, RSW, Provincial Social Welfare and Development Office
at Lorante Racusas, Pangulo ng Sultan Kudarat Federation and Senior Citizen Association. Dumalo sa aktibidad sina board member Linda L. Latog at Soriel S. Libatin. Ang tema sa ngayong pagdiriwang ay Senior Citizen, Building Nation, Inspiring Generations. Ako ang inyong kaibigang Perical Sabico Sinyani para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, sangguniang kabataan ng barangay poblasyon sa lungsod ng Tacoro na mahagi ng educational cash assistance sa mga kabataang mag-aaral. Narito ang ulat. Nasa 400 na kabataang mag-aaral ang benepisyaryo ng educational assistance ng sangguniang kabataan ng barangay poblasyon na kung saan naganap kahapon ang pamamahagi na ginanap sa barangay poblasyon gymnasium sa Purok 9 na bawat benepisyaryo nakatanggap ng 2,100 piso bawat isa. Sa ginanap na programa, dumalo si Tacloban City Mayor Joseph Joyce L. Chincito, MD-DPA, kasama ang ilang mga city councilors na sina Honorable Ralin Tabosares Bernardo, Honorable Jose Lin Dapip, Honorable Harvey Liegas, Honorable Bernardino Omaday Jr. at Honorable Coliado at Consultant to the Mayor H. Abi. Nagpakita naman ng suporta si Sangguniang Kabataan Provincial Federation President na si John Reynan Kilayco at si Punong Barangay Jonathan Salazar ng Barangay Poblasyon sa programa ng mga Sangguniang Kabataan na kung saan hinati kahapon ang mga tatanggap sa umaga 241 na mga mag-aaral sa kolehiyo at 168 naman na mga senior high school sa hapon. Sa kabuuan 409 na mga mag-aaral. Bago pa man ang pamamahagi kahapon na unang binigyan ang educational assistance ang mga junior high school noong Huwebes, ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Nagpasalamat naman ang mga nabigyan dahil malaking tulong ito sa kanilang pag-aaral. Nagtulong-tulong naman ang mga SK officials sa aktibidad na pinamumunuan ni Chairperson Faith D. Susiger kasama ang mga kagawad na sina Honorable Althea C. Gosse, Honorable Lady Angel L. Alvarado, Honorable Brian J. Fuentes, Honorable Janica T. De Los Reyes at SK Secretary Ada Pano. Ang pondo ng educational assistance na ipinamamahagi ay galing mismo sa pondo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Poblasyon. Ako ang inyong kaibigang Perical Sabico Sinyani para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.